Ang una ko napakinggan ay tungkol sa sanggol. Nga ang sanggol pala, asan tayo ay makasalanan. Sa amin, sa Katoliko, ay hindi. Sabi nga sa Biblia, bakit makasalanan ang sanggol? Siyempre, kung katulad ko, nag-asawa ako, mamamatay tao, mananakaw. Siyempre, dugo yun nga nananalaytay. Siyempre, makasalanan yung baby. At hindi lang yun napakinggan ko, marami pa. Napalunagan ang puso ko. Natutuwa ako dahil kahapon, narinig ko lawat nga 2,000 pala ay ligtas na tayo. Si Jesus pala ang nagligtas sa atin. Kaya umiiyak ako. Ang pinoproblema ko ang anak ko na may sakit. Lahat na lang ng sweldo ko, nababalik ko kay ate, napupunta doon. Sa totoo lang. Nakikinig lang ako dito. Iniiwan ko siya. Di bali, tatawag na lang kung kailangan. Ang mahalaga sa akin, makinig ako. Katulad ngayon, masamang pakiramdam ko, pero pumunta lang ako dito. Diniis ko lang. Paano ba naligtas ang mga kasalanan? Dahil si Jesus bumaba dito sa lupa. Siya lahat ang nag-anos ng mga kasalanan natin. Nabuhos ang dugo, tinakpan ang mga kasalanan natin. Sa lahat ng mundo, si Jesus lahat ang nagligtas sa atin lahat. Kung paano tayo naligtas dito. At hindi lang yan, bago ka maligtas, kailangan makinig ka ng Biblia. Pag-aralan mo lahat. Pero ako naaralan ko lahat eh. Alam mo sa totoo ngayon, yun mga kaibigan ko nga madre, nga gusto pumunta dito, linapdang ko sila, sabi ko matatapos na, 2 araw na lang. 30 sila nga makikinig, 2 padi. Ang totoo, tinanong nila ako, sabi niya, ano ba yung napag-aralan mo? Yung sabi ko sa kanya, kung tatanungin ko kayo, hindi kayo magagalit sa akin. Siyempre, padi kayo at madre. Hindi no, be. Gusto namin malaman kasi kami makikinig din sa kailan ba mag-uumpisa uli. Hindi ko alam, tatanungin ko si ate. Paano naligtas ang tao? Ano ba ang pagkilala nyo kay Jesus? Yung nakita nyo nga pinako siya. Nahiligtas ba tayo o hindi? Hindi. Ay, mali ka, Father. Sabi ko, mali ka. Bumaba si Jesus dito sa lupa. Pinatay siya ng mga Hudyo. Ipinako sa cross. Ito kasalanan natin. Ngayon, nabuhos ang dugo niya, natakpan ng mga kasalanan natin lahat. Kaya tayo, naligtas tayo lahat. Kasi kahit na mga kasalanan tayo lahat. Ngayon, tatanungin kita, Father, ilang taon nga nakaraan yun nga namatay si Jesus? Mahigit siguro, isa, mali ka. 2,000 ang nakaraan. Agasan mo yun? Si Jesus ang nagligtas sa atin lahat. Lahat tayo makasalanan. Ngayon, tanungin kita, Father. Ang bibi ba makasalanan? O hindi? Sabi ko sa kanya. Hindi. Mali ka na naman. Halimbawa, ikaw, Father, nag-asawa ka. Ang napangasawa mo, mananakaw. Dugo yun nga nananalaytay. O ngayon, nakaputot ka sa kanya. O, di ba makasalanan yung bata? Lintik ka na, saan mo nakuha yan? Sabi niya, siyempre sa Biblia, mag-aral ka kasi. Ay, punta nga kami. O, ngayon, Father, tatanungin kita. Dito naman tayo sa puno ng akasya, total walang nakakarinig, nakaupo sila lahat. Sige nga, kwento-kwento mo, sabi niya. Di ba kayo, ang Diyos-Diyosan nyo, marami kayo santo? Ginagalang namin, kahit santo sila, hindi nagsasalita. Mali ka na naman doon. Di ba ginawa ng tao yan? Ginawa ng tao yan, walang buhay, hindi nagsasalita. Bakit mo linudan, pinahidan mo ng panyo? Ito yung pinunas mga panyo, ilalagay mo dito sa mukha mo at katawan mo. Ikaw ba naligtas ka?
Ha? Sabi ni naman, maliligtas daw kung magpupunas ka ng panyo doon sa santo. Hindi, mali ka. Hindi mo dapat luhudan yan, dahil walang buhay yan. Kung tawagin ka hangal, ano yung hangal? Saksakan ang tanga mo. Sabi ko, alam mo, hindi sila hindi sila nagalit sa akin. Tapos sabi ni yung father, oo nga, nananalay tayong dugo, makasalanan nga, sabi niya. At saka yung sinabi niya, bakit magluluhod tayo sa larawan, wala ng buhay? Kaya nga, saksakan ang tanga nyo. Dapat, alam mo ang ginawa nila, hanggang ngayon hindi pa sila pumupunta sa kapelya. Ang gusto nila pumunta, wala na kayo mapapakinggan kasi uuwi na sila ngayon. Tumawag pa sa akin Oo. Wala na kayo pakinggan kasi aalis na sila. Sa susunod na lang.